storm coming. Because during the rainy days, that would be starting from May until December, I usually check the weather satellite pictures in the morning and in the evening. So Monday morning, everything was clear. But then when I checked the pictures again in the afternoon, there was something growing east of Guam. And then Tuesday, I kept on observing. It kept on growing. So that's when I started also to pray just like you. Because the prognosis of the direction of the storm is towards the Philippines. A little bit north of Manila would be the track. So sabi ko, naku. Tapos nakalagay, 24 darating ng Luzon. Wow! So, I kept on watching. Tuloy na tuloy. Tuloy na tuloy. So, Friday morning, I was praying. The Lord has impressed upon me that when Moses and the Israelites were about to cross, nung malapit na silang tumawid sa pulang dagat, andyan na sumusunod sa kanila itong mga kawal ni Paraon. And they were about to be taken over at the edge. So, there's no place to turn to except the Lord. Kaya nung si Moses ay nanalangin sa Panginoon, binuksan niya yung pulang dagat. And they were able to cross. At nung sila ay nakatawid na, tumutuloy pa rin yung mga sundalo ni Paraon at saka si Paraon. Doon naman pinagsara ng Panginoon yung pulang dagat, nalulod sila lahat. And so it was a victory. Pero minsan nagsabi, hindi na naniniwala sa Diyos. Kaya nakapag-cross yung mga Israelita sapagkat yung tubig, nung sila'y dumaan, hanggang sakong lang. Wala namang nagbubukas na dagat. Wala namang nahawi na dagat. Hanggang sakong ba tawag ito, Uncle? Sakong lang. Kaya sila nakatawid. Walang miracle, walang miracle. May tumayo na matandang babae. Mas malaking himala. Bakit? Nalunod yung mga sundalo ni Paraon sa sakong na tubig. Mas malaking himala yun. Well, the Lord has wonderful ways to save His people and deliver them from any destruction of man or from the forces of nature, so that the will of the Lord will be fulfilled in their lives. Kaya, nung rine-review ko yung satellite picture kagabi, halos tumigil yung bagyo doon sa dagat. It didn't move. Kung tignan niyo yung hindi ko na kuha yung picture. Kung tignan niyo yung you can really see how fast the storm was moving. But yesterday, it practically stood still. Dahil ang kanyang pagkilos, hindi yung turbulence namin. Pero yung pagkilos niya, it's only 2 knots. That's even less than 5 kilometers per hour. And then, yung kakilala ni Brother Eugene, na pastor dun sa Catanduanes, nag-text before we were about to go. Yung bayan na naghanda, I think,
they were saying they have raised typhoon signal number 3 for the island, yung Catanduanes Island. Yung governor doon, nakapaglikas na ng mga tao. Pero, praise the Lord, hindi dumabo doon yung bagyo. Kaninang papuntang ko sa Payatas, makikita ko yung mga sinasalubong ng mga dyaryo, yung mga newsboys. Mina ba ang pangalan? Mina Lumihis. Ayan. Tapos yung isa naman, Typhoon Spares Bicol. Talaga naman, sabi ko. It's not the typhoon that spared Bicol. It was the Lord Jesus Christ who spared Bicol. No? At saka si Mina, hindi pumihit, kundi pinihit siya ng Panginoon. In answer to all our prayers. And the Lord bless you for all the prayers, for the camel knees that you have. Alam niyo yung camel knees? Di ba yung makalyo ang tuhod sa kaluluhod? Kaya yung kamelyo kasi pag may isakay, luluhod yun. That's why they call yung mga kalyo, camel knees. The Lord bless you for all those prayers. Because we have gained the victory for the Lord Jesus Christ yesterday. And many blessings more will be coming as we work for the Lord Jesus Christ. Buksan po ninyo ang inyong please stand up. Let's pray for these tithes and offerings. Lahat po ng may pangangailangan sa Panginoon, itaas ang kamay. Amen. Hallelujah. Tayo pa naman. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon Jesucristo, sapagkat kailanman ay hindi mo kami pinabayaan. Kailanman, Panginoon, hindi mo kami iniwanan, kundi sa bawat panawagan namin sa iyong pangalan, sa bawat dalangin namin, sa bawat kahilingan namin, Panginoong Hesus, kinatagpo mo kami, tinugon mo ang aming mga panawagan, at ikaw ay nagpakita ng iyong kaluwalhatian, nagpakita ka, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, that even the forces of nature cannot prevail over you. Maraming salamat, Panginoon, na ngayon, lalo pang pinagtibay ang aming pananampalataya. At nakita namin, Panginoon, na ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Hindi mo kami pinabayaan. Tininig mo ang aming mga panalangin. Alam namin, Panginoon, na kasama ka namin, Lord Jesus. At kahit sa hapon na ito, Panginoon, sa aming pagpupuri, sa aming pagluwalhati, sa aming pagdakila sa iyong pangalan, sapagkat ikaw ay Diyos na tapat, Diyos na mahabagi, Diyos na mapagkalinga, Diyos na mapagkupo. Ngayon, Panginoon, aming itinatalaga ang aming lahat sa iyo. Wala kaming pagkaagam-agam, wala kaming pagkakaalinlangan, Panginoon, na may talaga ang aming lahat sa iyo, sapagkat ikaw ang naunang nagtalaga ng iyong lahat, na noong wala pang sanglibutan, inilaan mo na ang iyong sarili bilang siyang tagapagligtas ng buong sanglibutan na ito. Kaya natitiyak namin, Panginoon, na wala ka pong nais, kundi ang pinakamabuti, pinakamaganda, pinagpala na buhay para sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, sa aming pagkakaalay ng aming lahat sa iyo, na aming ibinapahayag sa iyo sa pamagitan ng mga ikapo at mga handog na ito, Lord, ikaw po ang umawak sa buhay, sambahayan,
kabuhayan ng bawat isa sa amin. At sa iyong pag-iingat sa amin, Panginoong Jesucristo, ihayag mo po ngayon ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian sa aming mga buhay. Sa pagtugon mo po at pagtagpo mo po sa bawat isa sa amin, doon sa aming pangangailangan sa iyo, na kung ang sino man sa amin ay merong karamdaman, aming inangkin ang kanyang kagalingan, Panginoon Hesus, na dahil sa iyong mga latay, siya na po ay yun ang pinagaling. Ganon din, Panginoon, sa mga merong pakikipaglaban at pakikipagbaka sa pwersa ng kasamaan ng sanglibutan na ito, ikaw, Panginoon, ang aming kapangyarihan. Ikaw ang aming kakayahan na mapagtagumpayan ang lahat ng pwersa ng maninira sa buhay, kabuhayan at sambahayan ng bawat sa amin. At anumang sigalot, Panginoon, na aming hinaharap, ikaw po, Panginoon, ang kaayusan ng aming buhay. Ikaw po, Panginoon, ang magsaayos ng buhay ng bawat sa amin upang malutas ang mga sigalot na ito. At kami, Panginoon, ay makapamuhay ng isang buhay na matagumpay upang sa gayon, Panginoon, anuman ang aming mga pangangailangan, tinugon mo na sapagkat, Panginoon, kagaya ni David, ay masabi namin, ang Panginoon, ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Sa pangalan mo po, Panginoon Jesucristo. Amen. 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 Please open your Bibles to Matthew chapter 4, verse 23. Sinasabi diyan kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo during His public ministry. Verse 23 of chapter 4 of the Gospel according to Matthew. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. So merong tatlong lines of ministry: teaching, preaching, and healing. And so, please turn again your Bibles to John chapter 12. John chapter 14, verse 12. And I read, verily, verily. O kaya, amen, amen. Sa Tagalog, katotohanan, katotohanan. Sinasabi ko sa inyo. Every time the Lord says this, He's saying something very important. Isang bagay na napakahalaga para sa bawat sa atin. Merong katotohanan na gustong bigyan ng diin ng Panginoon Jesucristo. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than these shall he do, because I go unto my Father. Yung pinaka-background ng verse na ito ay, nandun na sila sa gabi na dadakpin ng Panginoong Jesucristo, at sila ay nagkakasama doon sa upper room, tinatawag, at doon ay garaw sila, yung tinatawag na huling hapunan. At dito ay pinapalakas ng Panginoon ang kalooban ng kanyang mga alagad. Sapagkat sinasabi niya sa kanyang mga alagad na siya ay aalis at papunta sa Diyos Ama. At nung kanyang mga alagad ay nangatakot, nangalungkot, nangabahala, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, huwag magulumihanan ang inyong puso. Kung kayo
sumasampalataya sa Diyos, kayo'y sumampalataya ng tuloy sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming palasyo. Kung hindi sana totoo, hindi ko sana sinabi sa inyo, sa mga tuwid, hindi magsasabi ng kasinungalingan ng ating Panginoon Kristo. Kung ako ay paparoon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhang dako. At kung ako ay paparoon, ako ay muling babalik upang tanggapin ko kayo sa aking sarili, na kung saan ako dumoroon, ay dumoroon din kayo. At sabi ng kanyang mga lagay, saan yung daan, Panginoon? Saan ang daan patungo sa sinasabi mo? So, sagot ng ating Panginoon Kristo, ako ang lagi at tanging daan. Ang lagi at tanging katotohanan. Ang lagi at tanging buhay. Kapag sinabing, I am, palagi yun. No? Patuloy. Hindi yung totoo lamang kahapon, hindi lamang totoo ngayon, kundi at hindi lamang totoo sa hinaharap, kundi palagi. Hindi niya sinabi, I was, o kaya I will be, I am. Patuloy. No? I am the way. Ang tanging daan. Pagka sinasabing the way, wala nang ibang kaparaanan. Hindi niya sinabi na a way. No. I am one of the ways. Hindi. I am the way. I am the truth. Wala nang ibang katotohanan liban sa Panginoon Kristo. I am the life. Wala nang ibang buhay na walang hanggan kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, sabi ni Felipe, Panginoon, pakita mo sa amin ang Ama. Felipe, sabi ng Panginoon, di ba tagal-tagal na natin magkasama? Pagkatapos sasabihin mo sa akin, pakita mo sa akin ang Ama. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Hindi dahil ang Panginoon Kristo ay siyang Ama at siya yung anak. Hindi. Kundi ang punto ng Panginoon Kristo dito ay ang Panginoon Kristo ang siyang kapahayagan ng Diyos Ama. No? Siya yung larawan ng Diyos na hindi nakita. At ang Panginoon Kristo, siya yung tanging nakakapagpahayag patungkol sa Ama. John 1:18, Matthew chapter 11:27, no? Colossians 1:15, and so on and so forth. So walang ibang kapahayagan ng Diyos Ama kundi ang ating Panginoong Kristo. Na kung nakita mo ang Panginoong Kristo, nakita mo na ang Diyos Ama. And so, in this dialogue, in this conversation, sabi ng Panginoon sa kanila, kung kayo ay sumasampalataya sa akin, o ang sino man, katotohanan, kung ang sino man ay sumampalataya sa akin ng tuloy, verily, verily, the one who keeps on believing into me. Dahil yung Greek doon ay heis, no? The one who keeps on believing into me, yung heis, isabihin, patungo sa Panginoon Kristo, at hindi lamang patungo, kundi ihantong mo ang iyong lahat. Dahil yung kahulugan ng heis doon, EIS ay to at saka into. No? Hindi lamang to, kundi into, tuloy na tuloy sa Panginoon Kristo, sa mga tuwid. Kung ikaw sumasampalataya sa Panginoon Kristo, ihantong mo ang iyong lahat. Lahat ng nasa iyo, pagkakatiwala mo, itatalaga mo sa Panginoon Kristo. Ngayon, kung gano'n ang iyong pananampalataya, sabi ng Panginoon, yung
mga gawa na aking ginagawa ay inyo rin gagawin. At higit pa sa mga ito, ang inyong gagawin sapagkat ako ay paroroon sa Ama. Ano yung mga gawain ng ating Panginoong Jesucristo? We have read previously Matthew chapter 4 verse 23. Merong tatlong gawain ng Panginoon. He was teaching in the synagogues. He was preaching the gospel of the kingdom. Na yung kingdom na yon, walang ibang nagahari kundi ang ating Panginoong Jesucristo, at ang pinapairal niya doon na prinsipyo ng pamumuhay sa walang hanggang kaharian ng Diyos ay yaong katwiran. Hebrews chapter 1 verses 8 to 10 or 8 to 12 as you like it, nang sinasabi doon na yung Ama, sinasabi niya doon sa Anak, Thy throne, O God. Ang address ng Ama sa Anak, Diyos. No? Thy throne, O God, is forever and ever. And the scepter, the symbol, the principle, the power of your kingdom is the scepter of righteousness. Ang pinapairal ng Panginoon sa kanyang kaharian ay katwiran. Kung gusto mong makabilang sa kaharian ng Diyos, mamuhay ka ayon sa katwiran ng Panginoon. So if you claim you are a believer of the Lord Jesus Christ, you believe you have accepted the gospel of the Lord Jesus Christ, the gospel of the kingdom, na yun nag-ahari doon ay ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang pinapairal ay ang kanyang katwiran, ipapasakot mo ngayon ang buhay mo sa hari. Ang hari ng kaharian ng Diyos. Papasakot mo. Ang iyong hari ngayon ay ang hari ng mga hari, ang Panginoong Jesucristo. At kung ikaw ay nabubuhay ayon sa mga prinsipyo ng kaharian na ito, yung biyaya ng Panginoon dadaloy lamang sa iyong buhay. Bakit? Dahil sabi ng Panginoon seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Marami ang nabubuhay ng hindi ayon sa prinsipyo o patakaran ng kaharian ng Diyos. Halimbawa, sa sanglibutan, ang patakaran kapag ikaw ay nagbigay, nawalan ka. Subtraction. No? Pag ikaw ay nagbigay sa sanglibutan, nawalan ka. Pero sa kaharian ng Panginoon, yung nagbibigay, lalo pang pinagbibigyan. Give and it shall be given unto you. So, sa sanglibutan, ba't ko magbibigay? Hindi. Mawawalan ako. Ayan, ang higpit ng hawak. Higpit ng hawak. Ayaw ko magbigay, mawawalan ako. Yan ang prinsipyo sa sanglibutan. Pero ang hindi nila alam, habang mahigpit na mahigpit ang hawak nila yan, hindi sila makatanggap ng biyaya ng Panginoon. Sarado yung kanilang palad para tumanggap ng biyaya ng Panginoon. At kadalasan, kung ano ang iyong hawak na hawak dyan, nawawala pa. Pero sa kaharian ng Panginoon, Jesucristo, bukas ang palad mo, bukas na magbigay, bukas din ang palad mo na tumanggap ng biyaya ng Panginoon. So, kinakailangan kung ikaw ay nakaparinig ng gospel of the kingdom,
pinahayag sa pamagitan ng salita ng Panginoon, isuong mo ang iyong buhay. Pasakot mo sa karya ng Panginoon na ito. At ang wala kang ibang susundin na hari sa buhay mo kundi ang Panginoong Hesus Kristo. So, the Lord Jesus Christ has been teaching the truth, teaching His grace. Dito, tinuturo niya ang katwiran, dinanggat ng karya ng Diyos. He preached the gospel, the good news of the kingdom, na ang walang iba naghahari doon kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At pangatlo, na kanyang ginawa, siya ay nagpagaling, healing all manners of sickness and diseases. Yun yung ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, anong connection doon yung sinasabi niya na, "And greater works shall you do, for I go to the Father." Anong kaugnayan yung pagpunta ng Panginoon, yung paggawa ng mga mananampalataya ng Panginoon? And it's my prayer, all of us here, ay mga mananampalataya ng Panginoon. Anong kaugnayan ng paggawa ng greater works, itong mga mananampalataya ng Panginoon, at sa kanyang pagpunta sa Ama? Anong kaugnayan nun? Well, it's like this. In Philippians chapter 2, verses 5 to 11, and specifically verses 5 to 8, meron sinasabi doon na itong Panginoong Jesucristo na ito, ng kauring Diyos, ng Diyos Ama, na uring Diyos. Kaya itong Panginoong Jesucristo na ito, itong Diyos Anak na ito, ay uring Diyos. Sinasabi, bagamat siya ay uring Diyos, hindi niya pinagpilitan na manatili doon sa kanyang kinalalagyan, doon sa kaluwalhatian. Kundi siya ay nagkusang loob na magpakumbaba upang kanyang ganapin ang tungkulin ng isang alipin. At doon sa kanyang pag-ako ng tungkulin ng isang alipin, siya ay namasdan natin sa anyo ng tao. He was made in the likeness of man. And being found in fashion as man, He became obedient unto death. Nung siya ay makapagkatawang tao, siya ay naging masunurin hanggang kamatayan doon sa cross upang kanyang maganap yung kalooban ng Diyos Ama na itong buong sanglibutan na ito ay may ligtas ng Diyos Anak na ito doon sa kanyang pagkakatawang tao, sapagkat doon sa kanyang katawang tao, kinatawan niya ang buong sangkatauhan sa pag-ako niya ng ating kasalanan. At hindi lang niya inako ang ating kasalanan, kundi pinagdusahan niya ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang katawang tao, na siyang kabayaran ng singil na kasalanan sa bawat isa sa atin o sa buong sangkatauhan. Siya ang nanagot sa kasalanan ng buong sanglibutan sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang katawang tao doon sa krus, sa Kalbaryo. At sa pagkakatigis ng kanyang dugo ay tayo ay kanyang tinubos upang mapanumbalik niya tayo sa kanyang pagmemay-ari. Na hindi na tayo pagmemay-ari ng kamatayan, sapagkat kung ikaw ay nagpatubos sa Panginoong Jesucristo, meron ka ng buhay na walang hanggan. Hindi ka na pagmemay-ari ng kasawian at kapahamakan, sapagkat kung nagpatubos ka sa Panginoong Jesucristo, meron ka ng kaligtasan magpakailan ka man. Kung ikaw ay nagpatubos sa Panginoong Jesucristo, hindi ka na pagmemay-ari ng pagkaduhati sa sanglibutan na ito,
sapagkat isinalo ka na ng Panginoon Kristo sa kanyang kaluwalhatian magpakailanman. So, ang ating Panginoon Kristo sa kanyang pagparito sa planeta nito, nung siya makapagkatawang tao, ginanap niya yung kanyang tungkulin. Yung kanyang tungkulin bilang siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong sanglibutan. At mapawalang bisa niya ang kasalanan, mapawalang bisa niya ang kamatayan, mapawalang bisa niya ang libingan at impyerno, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nung maganap lahat ng mga ito ng ating Panginoon Kristo, hindi siya nanatili doon sa libingan, nanatiling patay. Kundi sa ikatlong araw siya ay nabuhay na maguli para patunayan niya na siya nga yaong daan, siya nga yaong katotohanan, siya nga yaong buhay na walang hanggan. Maraming mga religious leaders nagsasabi na kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan ng tao. Pero hanggang ngayon, patay pa rin sila. Meron mga nag-aangkin na anghel na nagtuturo ng daan patungo sa buhay na walang hanggan, pero patay pa rin hanggang ngayon. Pero ang ating Panginoon Kristo, pinatunayan niya ang katotohanan ng kanyang salita. Ang kanyang itinuro, na pawang ang kanyang itinuro ay katotohanan na maaari natin mapanghawakan. Na pwede natin may talaga ang ating lahat sa Kanya. At nung magampanan ng lahat ng yan ng Panginoon Kristo, siya ay nabuhay na maguli sa ikatlong araw. At doon sa Kanyang tinapos na Kanyang gawain. Sinabi ngayon doon sa Philippians chapter 2, 9-11, kung gayon ang Diyos ay itinaas siya. Wherefore God has highly exalted Him. Napakataas. Pinakamataas sa lahat. Upang sa pangalang Jesus na Kanyang ibinigay, ang lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi ay magsasabi na si Jesus ay laging Panginoon. Jesus is Lord. Ibig sabihin, patuloy na Panginoon. Laging Panginoon ang ating Panginoon sa Kristo. Binigyan ng pangalan na mataas. Hindi na mataas kaysa lahat ng mga pangalan. Ang pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya doon sa Matthew chapter 28, verse 18, bago umakyat ang Panginoon sa Kristo sa kanang dako ng Diyos Ama, ang sinabi niya, all powers, all authority has been given to me in heaven and in earth. Sabi nila, yung kaya naman ganyan eh. May kapangyarihan, bigay. Binigay lamang naman pala yan sa kanya eh. Yung pangalan na yan, nakatastaasan sa lahat. Bigay lang naman pala sa kanya. Yung pangalan na yan, di ba angkop? Angkop yan sa Panginoon sa Kristo. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, He who comes from above is above all. Angkop. Maaari bang magsinungaling ang Diyos Ama? Let God be true, and every man a liar.
So, angkop yung binigay na pangalan, mataas sa lahat ng mga pangalan. Itong kapangyarihan na ito na sinasabi, bigay lamang yan. Hindi yan talagang kanya. Eh yung mga nagsasabi ng ganyan, they're not giving justice to the Lord Jesus Christ. Why? Una, meron tatlong uri ng kapangyarihan na hawak ng ating Panginoon Kristo. Yung una, siya ay Pantokrator. Revelation chapter 1 verse 8. Makapangyarihan sa lahat. Pan, overall. No? Kratos, strength, power. So, ang Panginoon Kristo na sinatawag na Almighty, Lord Almighty, sa Revelation chapter 1 verse 8. Yun yung pagkamakapangyarihan sa lahat. Siya yung El Shaddai sa lumang tipan. Siya yung Pantokrator dito sa bagong tipan. Yung kanyang kapangyarihan na yan, hindi yan bigay kanya. Because that power that is innate in Him is a creative power. No? Yung Kratos na yan, kahit wala, mapagkakaroon niya. Kaya, yung creative power ng Panginoon, sinasabi ngayon na all things were made by Him and without Him was not anything made that was made. Hindi bigay yan. Sa Panginoon Kristo yan. Doon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 24, sinasabi doon, Christ, the power of God and the wisdom of God. Yung power dyan, dunamis. Dyan nanggaling ang ating salita na dynamic o kaya dynamo, no? Yung dunamis na abilidad, kakayahan. Yan ay hindi bigay, kundi nasa persona ng ating Panginoon Kristo. Christ, the power of God. Ngayon, itong matindi. Kung walang Panginoon sa Kristo, wala nang power of God. Wala nang wisdom of God. Bakit ganun ang pananalita? Sapagkat lahat ng pakay ng Diyos ay natupad, naganap sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Siya yung enablement ng Diyos na lahat ng pakay ng Diyos, Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, lahat siya natupad sa Panginoon Kristo. Kahit yung walang hanggang pakay ng Diyos, itinakay sa ating Panginoon Kristo sapagkat siya ang nakalaan na katuparan ng lahat ng pakay ng Diyos. Kahit yung pakay na pan, walang hanggan. So, merong kapangyarihan ng Panginoon na sarili niya. Ngayon, dito yung sinasabi na lahat ng kapangyarihan o lahat ng kapamahalaan ay ibinigay na sa akin. Yung kapamahalan sa langit at kapamahalan sa lupa. Sa mga tuwid, ang may disposition ngayon sa lahat ng mga pangyayari, sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng kapanahonan, sa buong sanglibutan na ito, ay nasa kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ngayon ang namamahala sa buong sanglibutan na ito. Ngunit hindi lang doon sinabi ng Panginoon sa Matthew 28 verse 18. Sapagkat doon pa man sa lumang tipan sinasabi na ni Propeta Isaias na yung kapamahalaan ay ipapataw sa kanyang balikat. No? For unto us a child is born, a son is given,
and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, may kinanta tayo. Wonderful Counselor, the Mighty God, the Father of Eternity, the Prince of Peace. And also, if you follow it up, his government shall be no end. Yan yung walang hanggang kapamahalan ng ating Panginoong Jesucristo. At nung makabalik ang Panginoong Jesucristo doon sa Ama, let me backtrack, no? Noong hindi pa nababayaran ang kasalanan ng buong sanglibutan, namamahala pa rin ang Panginoon. Namamahala pa rin ang Panginoong Jesucristo. Pero yung kanyang pamamahala ay ganito. Pamamahala ng pagpataw ng hatol na kamatayan sa lahat ng suwaid sa Kanya. Itong buong sanglibutan na ito ay napailalim sa sumpang hatol na kamatayan dahil sa kasalanan. Yung Kanyang administration noong panahon na death upon all sinners. For the wages of sin is death. Pero nung mabayaran ng Panginoon Jesucristo ang lahat ng mga kasalanan natin sa kamatayan ng kanyang katawang tao doon sa cross, at siya'y mabuhay na maguli, at bigyan siya ng pangalan ng Ama na mataas sa lahat ng mga pangalan, noong magampanan niya ito, hindi lamang pag-administer ng death upon all sinners, but He is now administering life upon all that have entrusted themselves to the Lord Jesus Christ. All believers, kinakailangan bayaran muna ng Panginoon yung bayad na kamatayan para sa kasalanan bago niya tayo mapatawad. Kung pinatawad tayo na hindi bayad ang ating mga kasalanan, anong labas ng Panginoong Jesus? Konsentidor. Di ba? Konsentidor. Halimbawa, pag sinabi mo, anak, pag hindi mo ginawa ang homework mo, bukas, yung allowance mo, 1/10 na lang. 1/10. Ngayon, hindi nag-aaral ngayon ng homework yung anak mo. Kinabukasan, nalaman mo na nag-aaral. Naawa ko sa iyo, anak eh. Kunin mo na lang itong buo na allowance mo. Di ba kung sitidor ka? Kailan ka papaniwalaan ng iyong anak na ang sinasabi mo sa kanya ay tutuhanin ka, ay tutuhanin mo. So, ang ating Panginoon Jesucristo, kinakailangan bayaran niya yung ating mga kasalanan. Bago niya, may administer yung mercy sa atin. At hindi lang may administer yung mercy sa atin, kundi may administer niya yung kanyang grace to its fullness to each and every one of us. Justice is receiving what we deserve. Mercy is not receiving what we deserve. Grace is receiving what we do not deserve. Kaya hindi lamang pagpapatawad ngayon ang binibigay sa atin ng Panginoon, kundi pagdaloy ng kanyang pagmamagandang loob, ang kanyang biyaya. So now,
his adherents, his believers, his disciples can do greater works. Because now, the mercy and the grace of the Lord Jesus Christ is now prevailing over the world. Dati, kamatayan ang nangingibabaw sa sanglibutan na ito. Pero nung magampanan ng Panginoon Kristo yung pagbayad ng singil dahil sa kasalanan na kamatayan, pinapairal na ng Panginoon ang kanyang kahabagan at ang kanyang pagmamagandang loob. Sapagkat siya ay puspos ng biyaya at katotohanan. So kung tayo ay kanyang mga alagad, gagawin natin yun. We shall preach the gospel. Ibig sabihin, dadalhin natin ang mga tao, ihantong natin sa kanyang kaharian. Na ang maghahari ngayon sa kanilang buhay ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Ang nagmemay-ari ngayon sa kanila ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo. And then, teach them all that He has commanded us. Lahat ng katotohanan na yan ay dapat may sagawa natin sa ating mga buhay. Upang matamasa natin ang lahat ng mga biyaya na umiiral sa loob ng kaharian ng Diyos. At tayo ay magpapagaling. Di ba kay Dr. Edmund lang yan? Papagaling din mo. Alam niyo, ang tao, maraming sakit. Maraming karamdaman. Sakit sa kalooban. Sakit sa karamdaman sa kaisipan. Karamdaman sa puso. Karamdaman sa bulsa, karamdaman sa kabuhayan. Yung healing is to make whole, no? To make whole. Kaya kung tayo ay gaganap ng pagpapagaling, hindi tayo magwawasak ng buhay. Hindi tayo maninira ng buhay. Yung mga iba, nakakapanira ng buhay. Uy, alam mo, si ganito. Mas lilipan mo. Uy, balita ko. Ganito buwan mo. Sinisirang buhay. No? Merong paninira ng buhay. Pero dito, ang ating gawain ay magbuo ng buhay. Sa daigdig niya ito, daming persa na gustong manira sa ating buhay. No? Talking about the storm, ganito. Pag ikaw ay dinaraanan ng bagyo, mararamdaman ko yung ihip ng hangin. Pero kapag ikaw ay nandun sa, anong tawag yun? The eye of the storm, yung mata ba? Ang tawag sa tayo, mata ng bagyo. Wala kang mapayapa. No? Wala yung mga hangin. Why? Because in the center of that storm, oh, by the way, nung palapit yung si Nina, masamang itsura dahil whenever the satellite picture shows that there's an eye of the storm, malakas yan. Hindi biro yan. At ang kanyang speed, sabi na, yung kanyang wind velocity was reaching up to 204 kilometers per hour. That's 110 knots. No? 204 kilometers per hour. Doon sa mata
ng bagyo, balanse lahat ang mga pwersa doon. Balanse ang lahat ng mga pwersa doon. No? Yung ating buhay, ang daming pwersa na gustong magwasak sa ating buhay. Manira. Dami. Pero kapag yung buhay mo, ilinagay mo kay Jesus, balansyado lahat yung pwersa na gustong manira sa buhay mo. That's why His call is, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Kapag iba't ibang pwersa ang humihila sa iyo, tagilid ka. It's either you're leaning towards the right, towards the left, to the front, or to the back, or anywhere else, kung saan magalakas sa pwersa. Kaya hindi ka mapapanatag pag ikaw ay tagilid. Tagilid ang buhay mo, tagilid ang kalalagayan mo, tagilid ang business mo. Tagilid ang tahanan mo. Hindi ka mapapanatag. But once you commit your all to the Lord Jesus Christ, you put yourself in the center of the heart of the Lord Jesus Christ, balansyado lahat ng mga pwersa na yan. Kaya sinasabi ni Paul, we know that all things are working together for good to them that love God and are called according to His purpose. Magulo ang sanglibutan na ito. Pero kay Jesus, meron tayong kapayapaan. Kaya ang ating pagkaantungan, hindi lamang ng ating lahat, kundi lahat ng mga kaluluwa na ating may influensya ay sa Panginoon. Dahil sa Panginoon, magkakaroon sila ng kapanatagan, magkakaroon sila ng kapahingahan, magkakaroon sila ng kapayapaan. In the world, you shall have tribulations, but in me, sabi ng Panginoon, you shall have peace. Minsan merong contest. Contest ng pag-paint. Kung ano yung peace. No? Yung isa na painter, ang kanyang pinicture ay isang lake. A very placid lake. Yung reflection ng bundok, kitang-kita mo. Parang mirror. No? Payapang-payapa. Yung isa naman, nag-paint naman ng pasture. Andon yung mga tupa, tahimik na kumakain ng damo. Tahimik na tahimik ang kapaligiran. Yung pangatlo, ang kanyang pinain, waterfalls. Naku, laki ng baksak ng tubig. Oh! Kumukulo yung tubig dito. Sabi na, paano naging kapayapaan yan? Ang gulo-gulo. Ang lahat ng kapaligiran. Sabi ng painter, look closely. Look closer. Ano nakita niya? Doon sa isang branch, merong isang maliit na ibon, umaawit. Umaawit. Sabi, yan yung tunay na kapayapaan. Sa kalagitnaan ng kaguluhan na yan, payapa pa rin na kumakanta o makawit yung ibon na yan. Sa kalagitnaan ng magulong sanglibutan na ito, kung tayo rin ay nasa Panginoon Jesucristo, maaari tayong umawit. Maaari tayong magalak. Maaari tayong magkaroon ng kapahingahan. Maaari tayong magkaroon ng kapanatagan. Sapagkat ang ating kapahingahan, ang ating kapanatagan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya doon natin dadalhin ang lahat sa Panginoon. Parang bawat isa, kagaya natin, ay tunay na makalasap. Hindi lamang ng kaligtasan ng Panginoon, kundi yung kanyang masaganang buhay. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ako ay naparito upang kayo ay magkaroon ng buhay at ng kasaganan ito. Noong mag-meeting ang mga bishops, mga pastors, para planning session,
patungkol sa church ministry ng Trinitarian All for Jesus, Ecclesia of the Lord God. Yung nakalagay na mission ng church doon ay in obedience, in pursuance, in the fulfillment of Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Na tayo, lahat tayo at bawat isa sa atin ay inuutosan ng Panginoon na humayo, go ye and make disciples of all nations. Gagawing alagad ang lahat ng mga bansa, ihantong mo silang lahat sa Panginoong Jesucristo, tuturuan mo sila ng kanyang katotohanan, ipapahayag mo ang kanyang mabuting balita ng kanyang kaharian, bubuin mo ang kanilang buhay. Ito yung pagguyi, go ye and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, and teaching them to obey all that I have commanded you. So ito yung mission of the church, with our vision that we win the whole world for the Lord Jesus Christ and His kingdom. Anong gagawin? Anong activities natin para ma-attain natin ito? There are 3 lines of work. Preaching the gospel, that's evangelization. Teaching the truth of the Lord Jesus Christ, and healing, making whole. By teaching, the strengthening, the nurturing word of the Lord Jesus Christ. For no man can live without the word of God. For no man will be able to live by eating bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. So ito yung gawain, ito yung pangkabuuan na gawain ng bawat isa sa atin. Walang exempted, lahat tayo, yan ang ating gagawin. Dahil ito ang sinabi ng Panginoon. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo. Sa lahat ng sumasampalataya sa akin ng tuloy, ay gagawin niya ang aking mga ginawa. At higit pa sa mga gawang ito, sapagkat ako ay paroroon sa amin. The Lord has demonstrated His power. That His power in heaven and His power on earth can stop all typhoons, can stop all storms, so that His kingdom, which has no end, can be victorious in this world. Meron tagumpay sa Panginoon. Pinakita na niya. That's why we can do greater works. Because the power of the Lord Jesus Christ is with us as we go ahead and obey His commandments to go and make disciples of all nations. Kung ikaw ay alagad ng Panginoon, kung ikaw ay mananampalataya niya, kasama ka rito. And therefore, I urge every one of us to do our part in evangelizing the whole world so that everyone will enjoy all the benefits of the kingdom of the Lord Jesus Christ. And this is a very vast entitlement for everyone who belongs in the kingdom of God by believing in the Lord Jesus Christ. Lahat ng nais na magtamasa ng walang hanggang biyaya ng Panginoon ay hili ko ngayon na tumayo at tayo magwakas sa isang panalangin. Hallelujah, Jesus.
Maraming salamat po, Panginoong Hesus, sapagkat hindi mo kami pinapabayaan, hindi mo kami iniwanan sa pagtataguyod namin ng iyong gawain. Minsan pa pinatunayan po, Panginoong Hesus, nakasama ka namin. That even in the presence of a storm, we can have peace. We can have victory. Because Lord, even in the midst of a storm, you are our peace. So Lord, we will continue to do your work, especially now, Lord, that you have manifested your presence, your power, and your glory in our midst. Praise be the name of the Lord Jesus Christ for every one of us, because Lord, we have once more received again your grace and your mercy. All this we pray in your most precious name, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Let's give the Lord a big hand of praise. Meron tayong, before you go, yung ating kapatiran, si Brother Nick Sabla, yung nag-motorcade noong pumunta tayo sa libingan, noong libing ni Red. Do you remember him? Yung father niya namatay. Kahapon lang yata na yung libing. Or today. We would pass the donation box around. Lahat ng lipo ng Panginoon na gustong tumulong sa kanila ay maaaring maglagay sa donation box na ito, and we will bring these offerings to the family of Brother Lee. Okay? Naniniwala ba kayo na mahal tayo ng Panginoon na higit sa kanyang sarili? Amen. At mamahalin pa natin si Jesus ng higit sa ating mga sarili. Hey, ako sa likod lang, mabuti lang meron sa likod. Mamahalin ba natin si Jesus ng higit sa ating mga sarili? Amen. Amen. The Lord bless you. Go in the blessings of the Lord and go and make disciples of all men. And the blessings of the Lord be with you. Let's sing our love song. Oh, I love you in the love of the Lord.